po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Jiggy. Apo, ito pong mga kolorum, ilan po bang pinag-uusapan natin pag sinabing kolorum? Lahat na? Taxi, mga bus, lahat na po? Lahatan na yung aming Oplan Goliath. Hindi kami namimili whether it's provincial or city buses, AUV, tsaka mga taxis. So ito yung mga pangkalahatan na pinaghuhuli namin ngayong umaging ito. Opo. At kanina rin hapon, meron kami hinuli. Lahat po, ilan po yung tina-target nyo rin? Actually, targetin natin lahat. Pero buong araw na operation, meron tayong nahuling 32. Meron po tayong nahuling 27 na mga provincial, mga buses, at yung balance po nito ay mga taxi at AUV. Opo. Pero yung sa kabuuan sa Metro Manila o yung mga bumabiyahe po na sa pagkakalam nyo po na figures, mga ilan pa po yung maaari na mahuli pa po? Well, talaga hindi natin malaman talaga kung ilan talaga ang numero ng mga kolorum na ito dahil ito nga yung mga kambal plaka, yung mga buntis. Ito yung mga plate number na dalawang plate number, yung isa talaga legitimate, yung isa kolorum. So hindi talaga natin malaman mga ito, pero yung mga estimate namin out of mga 8,000 mga buses dito na pumapasok sa Metro Manila yung mga 15% siguro ang mga kolorum or out of line. Meron din kasi tayong tinatawag na out of line. Ito yung may mga legitimate franchise. Pero pwede lang silang bumiyahe, kagaya kanina nahuli namin. Ang biyahe niya is Tarlac to Nueva Ecija, pero nahuli namin sa EDSA. So itong out of line, na kundi consider din nating illegal at parang kolorum na rin. Para sa mga nahuli po, paano po ang magiging sistema ng MMDA? Paano po ang gagawin niyo sa kanila? Well, impounded sila. Pag kolorum sila, magbabayad sila ng 6,000 para makuha yung behikula sa fine, and meron silang 3 months na impounded sila dito sa kinatatayuan natin. Pero pwede pa ho ba nilang mabawi yung sasakyan o iparehistro, mabigyan po ng linya na maayos? Well, supposedly, di na nila pwedeng maparehistro ito dahil ito nga ay kolorum, at ang pagkakaalam natin may moratorium talagang LTFRB sa pag-i-issue ng mga kolorum. So talagang hindi na nila magamit ang mga sasakyan na nahuli natin bilang pampublikong sasakyan talaga. So para yung mga nahuli ho ngayong hapon, kasi may mga provincial bus, halo-halo talaga yan. Halo-halo ito. Mga 3 months ho sila dito plus multa. Yes, 3 months at saka multa. At pag ito'y gamitin nila ulit at mahuli namin ulit, 6 months naman ang katapat na impounding nila at may multa pa rin. At yung pangatlo, talaga pong confiscated na po yung bus or sasakyan na ginamit nila. Attorney, bakit po hindi pa, kumbaga parang one strike policy yung mangyari dito sa sitwasyon nila, considering na yun nga, parang same operation, uulitin lang, bakit po hindi maging... Well, nag-ooperate din tayo under the law. Ito po yung sinasabi po ng batas sa atin. So, sinusundan lang natin. Kung gusto lang nga po ng MMDA, talagang pag nahuling kolorum talaga hindi na ibibigay sa kanila. Pero meron po tayong batas na sinusunod natin. Opo. At ito, may chance ba na ma-amyenda o may plano ba MMDA na i-appeal ito sa Kongreso para sa mga kolorum kung talagang para totally malinis po ninyo? Kung gusto po natin talaga na malinis natin ang mga lansangan natin sa mga illegal na mga buses, mga public utility vehicle, kailangan po paitingin natin ang batas na kung sakasakaling gamitin nila ito bilang kolorum, di na nila magamit ulit at talaga pong ito permanently impounded na. So that sa ganun, hindi na po kami naghihirap. Paulit-ulit po yung operation namin, pero after 3 months na nahuli natin sila, makikita na naman natin ulit sila sa daan. Opo, yung po bang operation na ito, considering na malaki nga po siya ngayon, ka-partner niyo rin po ba LTO? Kasi yung problema din, yung kambal plaka, kung sino man yung nagmamanufacture nyon. So, naging partner din po ba dito sa operation namin ito, LTFRB munang kasama namin. Pero syempre, inaniyahan din po namin ng LTO dahil po sila naman po ang merong jurisdiction tungkol sa mga plaka ng mga sasakyan na ito. Opo, at meron na ho bang meeting o pag-uusap para ho makasama sila? Dahil dati tatanda ko may na bulgar na sindikato ng gumagawa ng kambal plaka sa loob. Ano pong... Darating po tayo doon. Siguro po naman sa pamumuno ni ASEC Virgie Torres, talaga pong seryoso naman po tayo sa pag-read ng mga kolorum vehicles na ito. Opo.
So sa ngayon ho, tuloy-tuloy ho ito. May time frame ho ba kayo sinusunod dito? Yes, meron kaming time frame na sinusunod dito. Hindi nga lang namin masabi sa inyo, mailahad sa publiko Apa. kung ano po yung aming tactical strategy. Tama. Dahil po para po mas marami po kaming mahuli at hindi ma-anticipate Apa. na mga colorum operators yung aming mga ginagawa. Hindi may tago yung mga sasakyan. Hindi po may tago. Kasi po, kaya nga po kami nag-ooperate kung minsan 2-3 oras lang dahil pag nalaman ng lahat na nandito kami sa lugar na ito, hindi na sila dadaan dyan. Apo. Panguling salita po, nung paalala nyo doon sa mga pasaway na nagdadrive ng mga kolorum ng mga sakyan, ano po paalala sa kanila? Paalala po namin sa lahat ng mga pasaway na nagdadrive ng mga colorum, talaga pong kayo po ay huhulihin namin pag makita namin kayo sa daan. Apo. Maraming salamat po si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations po ng MMDA.